So ito guys, lalo pong umiinit yung sitwasyon, no? Actually, I am on my way there ngayon kasi po magsasampa ng panibagong kaso si former Senator Sonny Trillanes. Okay, laban po kila Congressman Pulong Duterte. Okay, mabigat. At asawa mismo ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Okay, so sila po yung sasampahan ngayon ng drug smuggling charges. Okay, nitong si former Senator Trillanes. Kung hindi siya umiikot at tumutulong sa Caloocan, umiikot siya dyan sa Caloocan siya po ay busy sa pakikipagbakbakan at pakikipagkasuhan laban po sa mga Duterte. Ang kanyang misyon ay panagutin ang mga ito doon po sa mga posibleng krimen na naganap nung panahon nila bilang administrasyon. Okay, so talagang mabigat, talagang malaking issue na naman to. Pag lumabas mamaya, pag-uusapan na naman buong araw. Okay? Kasama po sa kakasuhan si former BOC Commissioner Nicanor Faeldon. Okay? Regarding po ito sa 6.4 billion pesos na shabu shipment that was seized in 2017. Okay? So yan po, yan ang kakasuhan. So ngayon po it's getting closer and closer to VP Sara Duterte. Papalapit kay VP Sara Duterte kasi nung nakaraang linggo, 'di ba, ang sinampahan si tatay niya, si dating Pangulong Digong Duterte at si Senator Bongo. O ngayon naman, kapatid naman, si Pulong naman ang kinasuhan. O tapos kasama doon yung asawa. Okay, so pati yung asawa nitong si VP Sara ay kakasuhan na. So napakagulo naman ang sitwasyon. Lalong magre-react at lalong magagalit itong si VP Sara. Kasi ngayon pa lang nagagalit na 'di ba? Dahil doon sa pag-alis daw nung kanyang security. Kung titingnan mo, nag-alis nga ng 75, inilipat sa ibang lugar, pero ang dami pa rin. 'Di ba? Ang dami pa rin, 3 times more than kung ilan yung security noon ni VP Leni Robredo. So bakit kailangan may special treatment, 'di ba? At 'di ba, yung mga kakampi niya nagtatawag pa ng mga volunteers na ipagtanggol si VP Sara. Ang dami-dami na nga security, di ba? Tapos nagrereklamo pa na inalisan ng 75, ang dami pa rin natitira. So tapos ngayon yung kanyang kapatid at yung kanyang asawa ay may panibagong kaso pa. So yung pong awayan dito ay talagang pabigat ng pabigat. Of course, nakita po natin na ngayon parang nagkakaroon ng alyansa ng administrasyon at yung dating oposisyon, yung pong mga tumakbo na kakampings noong nakaraang eleksyon. Itong sila Sonny Trillanes, sila Leila de Lima, diba? Tsaka yung iba pa, talaga pong nakikipagbakbakan ngayon at gusto talagang panagutin itong itong mga Duterte. So maganda po makausap po natin sila in the coming days kung ano po ang plano pang gawin tungkol po dito. At narinig ko, hindi dito matatapos kasi ito yung pangalawang kaso, meron pang pangatlo. Okay? So I think corruption naman yung pangatlong kaso. So ibang aspeto naman, ibang bagay naman na ibang issue naman yung pong corruption case na ilalatag. Okay? So talagang lalo pong umiinit. Okay? At simula pa lang to. Okay? Simula pa lang to. Of course, itong si Trillanes, sa kanya ko unang nabase yung suggestion niya, okay, yung hashtag niya na pinost niya sa kanyang Twitter na impeach Sara. Okay, kasi yan po nagsisimula ng magkaroon ng mga calls, magkaroon ng mga tawag para po tingnan po yung mga katiwalian, hindi lang ng kanyang pamilya kundi sa kanya mismo, and to look at possible impeachment. So yun ang sinasuggest
nitong si Sonny Trillanes. Kaya napakatapang din no, di ba? Tingnan mo harap-harapang nakikipagbakbakan dito sa mga Duterte. Si Trillanes tsaka yung kanyang Magdalo na party list. So ayun, abangan po natin kung ano po yung mga mangyayari pa at kung ano pa yung mga kapag nag-file na nung kaso. So yan po ang pinaka-latest po natin. Abangan nyo po, mamaya-maya makikita natin yung mga videos na it will be all over the news na. Pero yan po ang latest. Trillanes kinasuhan, si Pulong. Nalala ko na naman yung mga Senate hearing, di ba? Yung mga si Pulong at si Man Scarpio, asawa ni Sara. So ito na, bakbakan na. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye bye.